Ama namin, maaari kaya? Hello, my love. Ito, medyo tawag doon. Medyo kinakabahan pero laban lang. Sabi mo nga, laban lang. At saka lahat ng ang payo ko sa'yo, salamat sa iyong love at sa iyong patience sa akin at sa pag-intindi mo palagi. At ganun din ako para sa'yo. At itong wedding na to na pinagtulungan natin is nagpapasalamat ako sa Lord kasi blessing ka sa akin at yung mga pagsubok at saka yung mga pinagdaanan natin ay nakayanan natin, kaya ito na-receive na natin yung blessing natin sa Lord na tayo ay ikakasal na. Pwede bang ako o nalaan? Sabihin mo, oh, makasaya mo hanggaan. Kaya mo, gusto mo. Mahaba man ang prosesyon, sasambahan ka sa simbahan. Pwede bang ako o nalaan? Sabihin mo, oo. This is it. Tagal din talaga natin pinagplanuhan to. Thank you kasi you remain being understanding sa lahat ng mga stress, sa lahat ng mga planning natin, sa lahat ng process na to. And thank you for giving me the wedding that I dream. Kahit hindi ko naman siya inas, but gaya ng sabi mo, this is the dream that I deserve. So thank you for giving this to me. Salamat sa lahat ng sakripisyo mo, sa pag-iintindi, sa pag-uunawa, and lahat. Sabihin mo, oh, makasaya mo hanggaan. Kaya mo, gusto mo. Mahaba man ang prosesyon, sasambahan ka sa simbahan. Pwede bang ako o nalaan? Sabihin This is it. Magiging misis mo na ako in few minutes or few hours. I promise to be your number one supporter and your encourager. I promise na magiging lakas mo kapag nanghihina ka and magiging support mo. And see you later. Excited na rin ako at ikaw is mag-relax lang muna dyan. Kung once na mapanood mo tong video na to, proud na proud ako sa'yo kasi talagang bigay ka ng Lord sa akin at ang plano ko para sa ating dalawa is magiging masipag ako para sa'yo, mangangarap ng hindi sobrang taas, sobrang baba, yung sakto lang, yung maibibigay ko yung kagustuhan mo. Magiging mabuting asawa sa'yo na ito, matutupad na natin yung pangarap natin, yung pangarap mo na kasal. Kaya pasalamat ako sa iyo. I love you. sabihin mo, oh, sabihin mo, oh, sabihin mo, oh. Meron kasi akong specific prayer kay God sa gusto kong maging partner. And then, ang pinaka-importante dun sa prayer na yun is a man that will bring me more closer to God. And siya kasi talagang, siya ngayon yung talagang, kahit pareho naman kami Christian, pero grabe yung faith niya kay Lord. So, on fire siya. Yun yung isa sa pinaka-reason na ito na talaga yung binigay ng Lord sa akin. Nakita ko yung joy ko sa kanya na siya yung gusto kong ligawan at gawing kaibigan kasi naging friends kami bago kami naging muna kami. Naging friends kami ng 2 years. Like nobody's watching. Get lost in imagination. We could be anything we dream.
2 years kami naging friends, tapos naging kami ng 1 year na separate kami ng 2 years. Nagkaunting hindi pagkakaintindihan. Siya nagkatar siya, ako nagdubay ako. Nung nagkahiwalay kami ng lugar, mas doon lumalim yung kahalagahan namin dalawa. Kaya Kasi ang pag-ibig kasi unconditional. So, mahal mo talaga yung tao no matter what, kung ano man yung down and ups and down niya. Malawak kasi yung definition ng pag-ibig, no? So, for me, yung pag-ibig, yung parang unconditional na love mo sa tao. ako yung mas naging connected sa kanya na sana sa mga ganitong bagay kasama na kita dito para sa mga plano ko sa buhay, ikaw na yung magiging kasama ko. We'll do it all, everything on our own. We don't need anything or anyone. If I lay here, if I just lay here, would you lie with me and just forget the world? I don't quite know how to say. So, si Glenn, sinabihan ko siya, marunong ka ba magbasa ng Bible? Alam mo ba na maganda, ganyan. So, sa lahat nung nagligo sa akin, siya lang yung nag-ano talaga na mag-download ng Bible. Tapos, nag-share na po siya ng mga Bible verse. So, talagang sabi ko, open siya talagang tanggapin si Lord sa buhay niya. Ako yung kusang nag-download at yun, nagbanding kami ng Word of God noon. At ayun din yung nagustuhan ko sa kanya. Kaya doon mas lumalim yung aming pagkakaibigan. Although may tampuhan, away, pero awa naman ng Diyos is nakakayanan namin. Specific ako dun sa prayer ko. So, I pray na family-oriented. Family-oriented siya. Responsible. So, nag-check kasi siya dun sa prayer ko. And then yung last nun is a man that will bring me closer to God. So, yun yung nagpa-decide sa akin na ito na yun. Tsaka mabait siya, sweet, at tsaka napaka-patience niya sa akin. Tsaka understanding. And masarap siyang magluto. Bursting into life.